Mga kabalitaan sa punto pong ito, makakausap natin si Engineer Elson Egarge ng PDRRMC Chief ng Aurora. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga din po, sir. Yes, ang probinsya po ng Aurora ang matinding hinagupit nitong bagyong Labuyo. Ano na po ang assessment nyo sa nakalipas na 2 araw, sir? Ito po, sir, ongoing pa rin po, ano, at mayroon po kaming 3 bayan pa na hindi po nakukunan ng data, kaya kami po ay nahihirapan sa ngayon. So, sir, may mga lugar po na hindi mapasok ng tulong dahil daw po may mga nagbagsakan ng mga may mga landslide na nangyari. Ano po ang plano dito ng probinsya? Sa ngayon po ay kinordinate na po namin sa DPWH para po sa pag-clearing at pag-ayos po ng aming mga daan dito. Yes, sir. Ibig po bang sabihin kahapon hindi rin nakarating yung tulong ng DPWH dyan sa lugar ninyo? Kahapon po, nagpunta na po sila, kaya lang po ay meron pong mga pagkakataon na may mga sira pa rin mga daan na hindi pwedeng daanan ng mga light vehicle. Yes, sir. Gano po, may mga nai-report po na brownouts o walang kuryente sa inyong probinsya. Gano po ito kalawak? Nung pong kahapon nga po, habang bumabagyo ay buong Aurora po, buong province po ang nawalan ng power. Yes, engineer. Pero sa ngayong araw po, ngayong umaga, meron na po bang mga lugar dyan na naibalik na ang linya ng kuryente? Ay, opo naman. Dito po sa Central Aurora ay meron na po, naibalik na po yung ating kuryente. At doon po naman sa 3 bayan, sa northern part ng Aurora ay hanggang ngayon po ay wala pa rin po. Sa palagay niyo po, ilang araw po ang itatagal ng kawalan ng kuryente sa lugar na yon? At depende po doon sa pag-aayos na gagawin po ng Aurelco rito sa amin pong lugar. Yes, sir. Maaari niyo po bang matukoy sa amin kung saan po yung mga lugar na hindi pwedeng daanan dyan sa Aurora? Kung sakasakaling napapanood tayo ng iba pang ahensya ng pamahalaan na pupunta dyan ngayon, may iwasan nila itong mga daanang ito. Dito po sa Villa Bungabong Road ay hindi pa po pwedeng daanan. Ongoing pa rin po yung operation at ganoon din po yung papunta ng Kasiguran, Dilasag at Bilalungan ay hindi pa rin po pwedeng daanan. Sir, sa may contingency plan naman po, halimbawa itong mga inilikas nating mga kababayan ng mga taga-Aurora, may mga na-monitor na po ba kayong mga evacuation centers o may pagkukulang pa po ba? Sa ngayon po, okay naman na po. Dito po sa Central Aurora ay okay na po sila at nakabalik na po sila sa kanilang mga sarili-sariling mga kabahayan. Ang problema lang po namin ngayon ay yung pong 3 bayan, sa Kasiguran, Dilasag at doon po sa Dilalungan. So, sir, kung hindi po madaanan, ano pa po ba yung iba para mapuntahan yung mga kababayan natin dyan? Una-una, wala silang mahirap daanan yung mga daan na papunta doon sa may lugar nila. At ano po yung plano ninyo? Ngayon nga po, ngayong araw na ito, kami po ay mag-aerial viewing po at sasamantalin na po namin, dala po sa Philip doon, papunta po doon sa kanilang bayan sa Kasiguran po. Opo. Sa report kagabi na napanood namin, may mga bahay na nasira. Karamihan po, mga establishmento ay naapektuhan din ng hagupit ng bagyong Labuyo. Sir, may mga naitala pa rin po ba kayong pagbaha? O may mga bayan pa po dyan na meron pa rin mataas na tubig baha? Ang pagkakalam ko po sa Dilasag kahapon po hanggang nitong mga hapon na ay mataas pa rin po yung tubig. Yes, sir. Halimbawa, ito pong sa mga evacuation center po ba, sapat naman po ba yung mga medical supplies nila? Na-monitor nyo po ba o naikot nyo yung mga evacuation centers na pinupuntahan ng mga evacuees? Sa lugar nila, hindi pa po kami nakakapunta pero namomonitor naman po namin through radio, yung nga po, at napanood ko po kagabi na si Mayor Bitong ng Kasiguran
ay humihingi na nga po ng unang tulong sa amin po nga po nung lalawigan. Good morning po, Engineer. Engineer, kakamustahin ko lang po na dahil po kahapon merong kumpirmadong report na pumasok sa amin na naaksidente yung news team ng TV5 sa may Dipakulaw, Kabundukan. Kamusta na po sila, sir? Ayon po doon sa aming nakausap na taga Kulaw, yung kanilang yung MDRRMC po roon ay safe naman na po daw sila ngayon. At bali dalawa po silang taga media, yung isa po ay yung Taga solar. Opo, at yung isa nga po ay taga TV5. Nakausap ko rin po yung taga Solar News, ay okay naman na po sila. So sir, ibig sabihin po ba nito meron tayong directive na hindi muna media yung lugar na yan as of this time? Ay dapat po kasi napakadelikado po at yung katulad nga po na yung nangyaring yun. So sir, panghuling katanungan na lang po, meron na po ba tayong initial assessment doon sa damages sa agriculture and infrastructure dyan sa Aurora? Ay meron na po at ito nga po, magkakaroon nga po kami mamaya ng council meeting para po kung sakasakali po ay mag-recommend kami ng state of calamity. Okay. So sir, bilang panghuli, ang malinaw lang po sa ngayon, ang inyo pong plano ngayong araw na ito ay aerial survey or monitoring sa lugar na hindi mapasok yung mga daanan. Yes sir, at sasamantalain na rin po namin magdala ng mga relief good para po bigyan natin ng tulong yung aming mga kababayan na nangangailangan po. Okay, so ilang beses niyo po ito gagawin sa maghapon? Actually po, nag-request nga po kami, 4 na chopper po yung makakarating po dito po sa amin at pupunta po kami siguro maghapon po ito. Okay, maraming salamat po at good luck sa mga trabaho niyo ngayong maghapong ito. Nakapanayan po natin si Engineer Elson Egarge ng PDRRMC, Aurora Province.